Isang magandang oras po sa inyo muli mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po dito sa Kape at Balita, dito sa Radyo Pilipino UK, dito po sa London, United Kingdom. At siyempre po, marami na naman po tayong nakausap na mga kababayan natin. Although ayaw nilang magpakita on video, nakakausap po natin sa mga lansangan. Habang tayo umiikot-ikot po dito sa lungsod ng London, para tanungin ang mga reaksyon nila kaugnay nga po ng mga patuloy na mga nangyayari dyan po sa Pilipinas. At ang sabi po ng karamihan sa kanila, ang layunin pala o layunin daw nung napakadaming mga impeachment complaint na inihahain laban po kay VP Sara, walang ibang layunin yan kundi magpabilib lamang sila sa taong bayan dahil alam naman po nila na hindi maaaring i-entertain ang mas mahigit pa sa isa na impeachment complaint sa sino man once po na meron na pong na-refer o nag-initiate ng impeachment complaint dyan po naman sa House Committee on Justice, dyan sa Kamara. Ngayon po mga kaibigan, na wala pang nag-initiate, yun yung signal para sabihin balewala na yung iba. Hanggat wala pang nag-initiate o nag-refer dyan sa House Committee on Justice na siyang didinig po dito sa impeachment complaint po na ito, maaari pang magsampa ng kahit ilan, kahit 10 o kahit 20 pa o 20 pang impeachment complaint. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga naghahain po niyan, yung mga nagkakandao-gaga, nagmamadali na kung sino-sinong grupo na naghahain po ng impeachment laban kay VP Sara, nagpapabilib lamang sila, gusto nilang ipakita sa taong bayan na ayan ang daming ayaw kay VP Sara, ang daming nagrereklamo kay VP Sara, ang daming gusto siyang bumaba na. Pero yung grupo nila, iilan lang naman pala mga kaibigan. Katulad po yung second impeachment, Makabayan Black, puro tropa ho ng mga makakaliwa. Yung maglololo, mga kamag-anak, mga laging nagrarally sa mga lansangan, na kahit sinong presidente nagrarally sila, mga sala sa init, sala sa lamig. Yun ang tawag ko sa kanila mga kaibigan Pero hanggat wala pong nag-refer o nag-initiate dyan po sa House Committee on Justice ng isang impeachment complaint, walang magagawa yung Kongreso kundi tanggapin lahat. Pero once po na may nag-initiate na dyan, meron ng nag-refer sa House Committee on Justice ng isang impeachment complaint, malulusaw na ho yung iba na impeachment complaint laban kay VP Sara. Yun po ang nasabi ng ilang mga ekspertong nakausap ko, mga kababayan po natin, dito po naman sa lungsod ng London mga kaibigan. Kaya, imbes ho na mangamba kayo. Dahil nabanggit ko po dito na baka next week, may grupo na maghahain ng pangatlong impeachment complaint. Pero baka ito hiwalay na personalidad dun sa Makabayan Black ng Kongreso. Yung mga dilawan, mga pinklawan, at saka yung mga komunista dyan sa Kongreso maghahain po ng impeachment complaint. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na yun pong ginagawa nung Makabayan Black ho na yan na nagmamadali, talagang atat na atat. Atat na maghain ng mga impeachment complaint at gustong-gusto talagang pabagsakin si VP Sara. Sinabi po ng National Security Council, ito po yung kanilang Assistant Director na si Ginoong Jonathan Malaya. Ang basa ho niya dyan mga kaibigan ay political opportunism nina Franz Castro, Arlene Brosas. Ito po yung mga
Makabayan Black sa Kongreso, natapos na yung termino nila dyan sa Kongreso, at ngayon po ay gustong tumakbo na magiging senador sa susunod na eleksyon, next year, yung midterm election. Kaya sila nag-iingay ngayon, ginagamit yung issue kay BP Sara, pinalalala yung issue kay BP Sara para sila ang mapag-usapan. Sila yung naghain nito, sila yung nag-initiate nito, si sino-sino, Franz Castro, Arlene Brosas, Makabayan, Raul Manuel, para mapapag-usapan sila. Parang gusto nilang inia-advertise na po nila yung kanilang sarili para maalala sila ng taong bayan na sila ay kumakandidato palang senador sa darating na eleksyon. Pero itong ginagawa ho ninyong ito, dadalhin nyo ba sila sa Senado? Wala naman silang ibang ginawa kundi manggulo, mga kaibigan. Ano? Yan ho ang basa nitong si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Abay, tayo naman po sumasang-ayon sa basa niyang ito. Dahil ano pa ba? Saan pa pupunta itong mga ito? Kung hindi yung maghangad ng mas mataas na posisyon dyan po naman sa Senado, mga kaibigan. Ano? Kaya kayo po, obserbahan ninyo. Dahil malinaw na malinaw po sa sikat ng araw kung anong gusto at nais itong mga ito. At naglabas din, mga kaibigan, kahapon, ang Philippine Statistics Authority kung gaano ang pagtaas ng unemployment at underemployment rate sa ating bansa. Ang result po nito ay nung nakaraang October, mga kaibigan, ano? At kahapon lamang inilabas po ng PSA. Ibig sabihin po, dumami ang tambay sa kanto. Dumami ho ang walang pinagkakakitaan. Part of the reason of the increase in the jobless was, yun po namang sinasabi nilang serye ng mga kalamidad na tumama po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa sa nakalipas po ng mga buwan. Ayon po sa rate na inilabas ng PSA, umakyat po ng 3.9% nitong October at ang pinakamataas ay 3.7% rate noong September, o mas mataas kaysa dun sa 3.7% rate na nakita noong September, mga kaibigan. So tumaas yung mga jobless, tumaas yung mga tambay sa kanto. Imbes na pagtuunan ng mga mambabatas itong malinaw na problema ng ating bansa, yung kawalan ng pinagkakakitaan ng maraming tao, bakit nyo inuuna ang politika? Napakasimple naman ho yan, di ba, mga kaibigan? Nandyan kayo sa Kongreso, nandyan kayo sa mababang kapulungan ng Kongreso, nandyan kayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang layunin dapat ninyo ay gumawa ng mga panukalang batas. Para po sa ating matulungan ng ating mga bayan. Matulungan ng ating bayan at mabigyan ng trabaho, mapagkakakitaan yung ating mga mamamayan na umaasa po sa inyong mga lilikhing batas na magaganda. Pero anong ginagawa nyo? Gulo ang gusto nyo eh. Investigasyon dito, maghain ng impeachment complaint, ang pinagtutuunan nyo isang tao lamang. Bakit? Gusto nyo agawin yung kanyang posisyon? Abay, kung may natitira pang katinoan, mga kaibigan, no? Unahin dapat ninyo ang problemang ito. Ito pong kawalan ng trabaho. Kung mapaano paangat ang kalidad ng bayan ng bawat isa, na hanggang ngayon mahirap pa rin ilang taon na ang nakalilipas. Huwag nyo na munang unahin po yung politika, mga kaibigan. Nanawagan na rin naman sa inyo ang Pangulo na walang maibibigay na maganda, walang ibubungang maganda sa buhay ng isang mamamayan
kung ipagpapatuloy ninyo ang impeachment. Pero hindi naman kayo napahinuhod sa panawagan, kundi tuloy-tuloy pa rin ang inyong ginagawa. Hindi ibig sabihin, malambot talaga ang Pangulo. Ito dapat ang unahin ninyo. Kaya yung mga kaibigan natin diyang sumusubaybay sa issue na ito at nananatiling nagmamahal kay VP Sara, antabayanan po lahat ang issue na ito, mga kaibigan, sa susunod na mga araw. Mula po dito sa London, ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino ng Radyo Pilipino UK sa palatuntunan pong Kape at Balita. Mag-subscribe po kayo, mga kaibigan, at mag-like o i-share ang ating video para lagi po tayong magkape at magbalita sa susunod na mga panahon. Maraming salamat at magandang oras po sa inyo saan man kayo naroroon. Bye for now, folks.